وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa tafsir. Ay patuloy lang natin ang tafsir kasi naputol po ito, at gagawin natin para ipatuloy natin. Umabot na po tayo sa sa chapter 6. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa may yatawalla fa innallaha wal ganiyyul hamid. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiyak na meron para sa inyo na mabuting huwaran para sa sinumang umaasa kay Allah at sa huling araw, at sa sinumang nagsisitalikod, kung ganon ang Allah ang sadyang mayaman na kapuri-puri. Diyan sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa number 6, mga kapatid, sa Suratul Mumtahana, sabi niya, sa mga time ni Prophet Ibrahim alayhis salam, kasi nga kausap dito no, mga time pa ni Prophet Muhammad salam, kaya nagbigay siya ng halimbawa sa time ni Propeta Ibrahim alayhis salam. Ibrahim ay nagiging huwaran po natin, katulad sa ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa paghahalimbawa niya doon sa panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na meron talaga tayong magandang huwaran. Ganun po tayo dapat, mga kapatid, sa magandang huwaran na yan. Dapat kumuha tayo sa mga banal. Kumuha tayo kung saan tagumpay sila sa kanilang mga ginagawa. At ang Allah mismo ang nagsabi ng ganun. Yun ang ating dapat tahaking landas. Huwag na po tayo gagawa ng mga panibago. Gagawa tayo ng mga iba-ibang mga huwaran. Gagawa tayo ng ganito, siya maganda kasi pangangataon niya maganda. Subhanallah, nakabase lang tayo sa mga makabundong bagay. Hindi natin alam na ang magandang huwaran katulad na ginawa ng Allah si Propeta Ibrahim alayhis salam. Kasi nga, para yan sa atin, kasi humahangad po tayo ng kabilang buhay. Gusto natin makita si Allah, makita natin ang kabilang buhay. Gusto natin magtagumpay doon. Gusto natin makapasok sa paraiso. Hindi ka naman makakaapak ng paraiso kung hindi natin gagayahin ang mga nauna. Tulad ni Propeta Ibrahim alayhis salam. Gayahin natin yan sila, mga kapatid. Kasi nga, katanggap-tanggap yun. Ayun ang paghahangad na meron talagang ibubunga. Papasok talaga tayo sa paraiso katulad sa ipinangako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga nauna. Kaya ang sino man magsisitalikod, mga kapatid, hindi isusunod, hindi kukuha sila mga huwaran, fa innallaha wal ganiyyul hamid. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya po ang mayaman na kapuri-puri. Kaya sa totoo lang, mga kapatid, hindi tayo kailangan ng Allah. Kasi nga siya, kapuri-puri na yun . Tingnan nyo, may mga anghel nga siya sa sobrang dami, mga kapatid. Sa sobrang dami. Katulad sa Baitul Ma'mur, nagtatawap doon na hindi na siya magsisibalikan pagkatapos nila magtawap. Mayroon din siyang mga anghel na sumasamba lamang sa kanya doon sa langit, sa lupa, lahat-lahat mga sumasamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kapuri-puri si Allah Subhanahu wa Ta'ala at saka mayaman. Kaya hindi tayo naniniwala na ang Diyos kailangan niya ang ating pagsamba. Kasi kung hindi siya sasamba ay manghihina. A'udhu billah. Hindi ganun ang ating Panginoon. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi tayo niya kailangan. Bagkus tayo ang nangangailangan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, para maligtas po tayo sa kabilang buhay. Allahu Akbar. Kaya sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadugtong dito, asallahu ay yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Baka sakali ilalagay ng Allah sa inyong pagitan at sa pagitan ng mga yaong nakaaway ninyo,
buhat sa kanilang pag-ibig at si Allah ang may kakayahan at si Allah ang mapagpatawad na maawain. Diyan sa sinabi ng Allah mga kapatid, sa number 7 diyan, kung tayo, tingnan nyo kung nagtiis tayo, example sa mga sa mga nakaaway natin mga kapatid, Allahu Akbar, baka lalagyan pa tayo ng Allah ng pagmamahalan, pag-ibig sa kanila kapag tayo magtitiis. Kung magtiaaday ito, mawadda, lalagyan ng Allah ng, tingnan nyo ang mga iba, binasa nila ang Quran na mayroong galit, mayroong puot. Dahil doon, na-encourage siya magbasa ng Quran. Kahit sa galit niya, ay nagkaroon pa sa kanya ng paraan paano siya mag-Muslim, na nabuksan sa kanyang gabay. Subhanallah, ganun mga kapatid. Hindi mo talaga akalain na kaaway mo, pasunod, maging kaibigan mo na. Kaya ganun na ganun ang encouragement ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang doon, tiis lang talaga. Sa pagtitiis, inshallah, baka mga pinagdawahan mo ay magmumuslim pa. Kahit galit na galit. So, hindi naman araw-araw galit sila. Kaya sabi ng Allah, mayroon kasing dahilan dyan. Ang dahilan dyan, la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, hindi kayo ipinagbabawalan ng Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa mga yaong hindi nakikipagdigma laban sa inyo sa relihiyon at hindi kayo itataboy, hindi kayo itinataboy sa inyong mga pamamahay na magpapakabait sa kanila, at magiging makatarungan. Sa katunayan, minamahal ni Allah ang mga makatarungan. Diyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, yun ang patunay talaga doon na pwede tayo makipagbaitan sa kanila mga kapatid. Kasi nga hindi naman yan sila, hindi naman tayo nila pinapatay. Kasi iba kasi usapan kapag sa digmaan na digmaan sa time from Islam, digmaan kasi yun sa time natin, alhamdulillah, nag-iba ng panahon, hindi na sa time ng digmaan. Kaya hindi tayo pinagbabawalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magiging mabait sa kanila at magiging makatarungan. Allahu Akbar. Kaya napakaganda talaga ng utos sa atin ng Allah. Utos ng Quran. At isinabuhay talaga ito ng mga sahaba sa time na sila nananakop ng mga lugar. Sa time na nasakop nila, nag-Muslim mga tao. Nag-Muslim dahil napakaganda ng kanilang mga pag-uugali. Naging makatarungan sila. Katulad sa time ni Abdullah bin Amr bin As. Namuno siya doon sa Egypt. Kanyang anak nakipag-karera doon sa mga Egyptian, tapos natalo, nagalit ang kanyang anak ni Abdullah bin Amr bin As, nagalit, tapos sinampal niya doon ang isang Egyptian. Kaya sinumbong siya kay Omar. At si Omar, subhanallah, napunta doon. Tapos sila pinaggalitan. Kasi nga kanilang pinanggagawa hindi na makatarungan. Kaya ganun na ganun ang Islam. Na nagtuturo talaga na maging makatarungan, lalo na sa mga hindi naman nakipagdigma sa atin. Allahu Akbar. Hindi naman dinigma ating relihiyon. Hindi ka naman itinataboy. Doon ka lang. Kaya ito pag-asa talaga, itong malaking pagkakataon na sa pagdadawa. Allahu Akbar, pagpapaabot ng mensahe ng Islam. Na sambahin ang nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga minamahal ng Allah ang mga makatarungan. Allah. Yun ang ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kadugtong dito, sabi ng Allah, innama yanhakumullahu 'anil ladina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tanging ipinagbabawal sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang yaong nakikipaglaban sa inyo sa relihiyon at nagtaboy sa inyo mula sa inyong mga tirahan at tumulong sa pagtataboy sa inyo
na gagawin ninyo silang mga kakampi. At sino man kumakampi sa kanila, magkaganon sila ang mga mapang-api. Kaya dyan sa sinabi ng Allah, mga kapatid, napakaganda kasi nga, yun lang pala nga ang pinagbawalan ng Allah sa mga hindi Muslim, ang mga nakikipaglaban sa atin, nakikipagdigma. Alhamdulillah, sa panahon natin nawala yun, hindi na katulad dati. Dati, digmaan sa panahon natin, lalo na sa Pilipinas, hindi naman hindi naman nakikilaban nakipagdigma ang mga hindi Muslim sa ating reliyon. O kaya tinataboy sa ating mga tirahan. Allahu Akbar. Kaya, yun ang doon, bawal na bawal sa Islam na magkalat pala o maghasik ng mga terorista. Maging terrorism, hindi yan turo ng Islam. Magano ka doon, pumatay ka doon, walang ganun. Kaya lalo na ang mga nasa naman sa wala na magdigmaan tapos nakipagano ka. Kaya isa sa mga yan mga kapatid, isa sa mga katuruan yan na dapat nating unawain. Allahu Akbar. Kaya yun, isa sa mga kaya sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kasunod dito. Kaya ya ayyuhalladhina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna wallahu a'lamu biimanihinna. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi niya, mga yaong sumasampalataya, kapag dumating sa inyo ang mga babaeng lumilikas na manampalataya, kung gayon ay inyong suriin sila at si Allah higit na nakakaalam sa kanilang mga pananampalataya. Kaya diyan sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa time na yun, nagkaroon na ng hijra, lumilikas ng mga tao, ang mga tao pumupunta sa Madina, may mga kababaihan po, mga kapatid, na mga manampalataya. Iniwan nila kanilang mga bahay, iniwan nila kanilang mga pamilya, para ipagpalit ang lahat dito sa mundo, pinalit nila kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinili nila makapiling si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng kanilang mga buhay. Kaya dahil doon nagsilikasan sila, nagpuntahan sila kay Prophet Muhammad SAW. Kaya binaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang talata na ito. Kayong mga sumampalataya, kapag dumating sa inyo ang mga babaeng mananampalataya na lumikas, kung gayon ay inyong susuriin. Kaya suriin mo na. Kung talaga ba silang mga manampalataya. Ganun naman talaga tayo mga Muslim. Tinatalog natin, ano ang arkan ng Islam? Ano ang paniniwala mo patungkol sa Diyos? Di ba? Ganun ang pagsuri, mga kapatid. Kaya sa Islam, hindi tayo pwede magbiro-biro lang na pasyahadahin mo na yan. O kaya, tanungin mo lang, ilan bang Diyos? Gusto mo ba makapasok sa paraiso? So, paano lang ganun hindi ganun, mga kapatid. Sa Islam, tinuturuan kasi nga sinusiri talaga natin ang tao. Na Muslim ba talaga yan? Totoo ba talaga pumasok sa Islam? Naniniwala kay Allah yan? Kasi nga karamihan sa mga tao, lalo na sa pagdadawa, mga kapatid, hindi nila binibigyan talaga ng diin ng mga ganitong mga usapin. Ang kakala nila, mo lang mga tao, tanungin mo lang sino gusto makapasok sa paraiso, halik kayo, sunod kayo sa akin. Hindi ganun ang tamang pamamaraan. Kaya, ang dito, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Allah ang higit na nakakaalam sa kanilang mga pananampalataya. Kaya, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam naman natin, mga kapatid, mga ganito, si Allah naman talaga ang nakakaalam sa kanilang mga pananampalataya. Kaya, kung nalaman ninyo na sila'y mga manampalataya, kung gayon ay huwag na ninyo silang ibabalik sa mga mapagtakwil. Diyan sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, patungkol naman ito sa mga lumikas na mayroong mga asawa doon sa Makkah. Pumunta kasi sa Madina, iniwan nila pamilya. Kung may mga asawa sila, alam naman natin, mga kapatid, na hindi talaga pwede magsama ang mga Muslim at hindi Muslim, lalo na sa pangalan ng kasal. Kapag may basbas ng kasal,
kapag hindi Muslim, lalo na pagano, ito kasi mga pagano to eh. Ang mga pagano, hindi pwede isama na sa mga Muslim. Kaya sinabi ng Allah, huwag na ninyo silang ibabalik sa mga kafir, sa mga mapagtakwil. Bawal na po talaga yan. Kaya ganun na ganun mga usapin mga kapatid. Dapat alam natin to, lalo na sa mga kabaihan. Hindi na sila pwede lumapit doon sa kanilang mga asawa kung mga kafir, hindi Muslim. Sabi ng Allah, dahil silang mga babae ay hindi pinapahintulutan para sa kanila. Hindi talaga pwede. Patas po ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi pwede sila magsama. At sila ay hindi pinapahintulutan para sa kanilang mga kalalakihan. Allahu Akbar. Both side talaga, hindi talaga pwede magsama. Babae, lalaki, hindi talaga basta kafir. Kaya hindi katulad sa mga ahlul kitab, pero lalaki lang pwede. Pero babae, hindi pwede mag-asawa ng Christian na lalaki. Kasi nga, sila magano talaga yun eh. Mamimilit talaga yun na ipasok ang babae sa Kristyanismo. Alam naman natin na mahina ang ating mga kapatid ng mga kabaihan. Kaya sa Islam, problema sa ngayon, mga lalaki, sila naman ang nadadala kanilang mga babaeng asawa. Bali. Kaya ganun na ganun. Kaya hindi mo talaga masising ibang mga kapatiran na ipinagbawal talaga kahit Muslim na lalaki papasawin sa Christian. Kasi nga nahahatak sila sa Kristyanismo. Yun kasi ang yun kasing dahilan kung bakit pwede mag-asawa ang lalaking Muslim sa babaeng Muslim, sa babaeng Christian, kasi nga ang purpose doon para mahatak mo papunta sa Islam. Hindi lalaki hahatakin ng babae patungo sa Kristyanismo. Alam naman natin mga kapatid, sa Kristyanismo, hindi mo maunawaan kung ilan ba talagang Diyos nila. Diyos nila sabi isa, pero meron naman 3 persona. Kung ibibilangin mo 3, pero bilang na isa, subhanallah. Ang gulo-gulo. Tapos ang sabihin pa nila, ang Diyos Espiritu, subhanallah. Tapos si Satanas, Espiritu din. Kaya hindi talaga magkatugma sa pananampalatayang Islam. Magkaiba talaga sa Diyos pala nga, ibang-iba na. Kaya iyon ang hatol ng Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi talaga pwede magsama silang dalawa, basta mga kafir. Tapos sabi ng Allah, at ibigay ninyo sa mga mapagtakwil ang kanilang mga ginastos. Sa time na yon, sa Prophet Muhammad sallam, may mga ibigay yun dapat ng mga Muslim, balik nila yung pera doon sa mga kafir. Siyempre naman mga lalaki, kapag nag-asawa, siyempre sila gumagastos sa kanilang mga asawa. Ginagastosan nila. Kung tumakas, umalis, iniwanan siya, siyempre magdadalamhati yung sa kanyang ginastos. Kaya Allahu Akbar, makatarungan talaga ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa time ni Prophet Muhammad sallam. Na ibalik na lang ang pera sa mga mapagtakwil, sa mga Quraysh, mga mushrik sa panahon na yun. Ibalik ang pera nila. Kaya, at walang problema, sabi ng Allah, at walang problema hinggil sa inyo kung inyong pakasalan sila. Kapag nabigyan ninyo sila ng kanilang mga duty, sa mga dure nila. Allahu Akbar. Kaya ito, isa sa mga kasi nga itong ito, hatol talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi talaga pwede magsama ang mga Muslima sa mga kafir. Kaya kung naibigay nyo na, kung gusto nyo asawahin nyo. Ganon na ganon ang hatol ng Allah subhanahu wa ta'ala. Basta, huwag kalimutan magbigay talaga ng mahar, duri. Ang iba kasi, hindi nagbibigay ng duri, subhanallah, mali talaga yan. Sa time ni Prophet sallam, inutusan niya to. Kung ano pa, isipin mo, mga bagong Muslim lang to. Kaya ito isa sa mga kailangan gawin talaga to sa time ni Prophet Muhammad sallam. Tapos kadugtong dito, huwag ninyong pananatilihin ang babaeng mapagtakwil bilang inyong mga asawa
at ihilingin ninyo ang anumang inyong nagastos at tanungin sila kung ilan ang kanilang nagastos. Iyan ang hatol ng Allah na inahatol sa inyong pagitan at si Allah ang maalam na marunong. Allahu Akbar. Kaya ganun na ganun mga kapatid sa mga kasal, kailangan talaga kung iwanan kayo, singilin mo. Example, mayroon siyang utang o sa duri o kaya hindi niya natupad, may balik yung pera. Kasi nga, kapag naibalik kayo, inshallah mga kapatid, gagaan na yan ang kanyang isipin. Kasi binayaran na nabayad na hindi panggugulang ang tinuturo sa kasal. Lalo na ito ay pinaghahawakan talaga natin. Ito ang tumatayo sa ating pamumuhay, ang pera. Kaya kung mayroon kang panggugulang, lalo na sa kasal, ay tsak magano talaga yun, baka susumpain ka pa yung tao na yun kasi inaping mo talaga gastos ng gastos, tapos gagawin lang pala, tatakasan ka lang, audubillah. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, fa in fatakum shay'un min azwajikum ilal kuffari fa'aqabtum fa'atul ladina dahabat azwajuhum mithla ma anfaqu wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kung nawala sa inyo ang aliman sa inyong mga asawa. Ito, isa time niya yun isang pula nag-Muslim, tapos nagmurtad. Tapos nagmurtad, bumalik dun sa asawa niya, ang unang asawa niya. Kasi sa sa time sa Madina sila. Kaya bumalik dun sa Makkah, ang babae. Kaya yun, ang sabi ng Allah, at saka kalaunan ay nanalo kayo sa digmaan. Sa time na yun, gano'n na, nagiging nabuksan na ang Makkah. Nanalo na mga Muslim sa digmaan. Kung gayon, ay bigyan ninyo ang mga yaong umalis ang kanilang mga asawa ng katumbas ng kanilang ginastos. Kaya mga kalalakihan na yon, kapag nakaipon na sila ng mga buti, mga tirang yaman sa digmaan, bigyan yon ang mga kalalakihan nyo tumakas sa kanilang mga asawa, bumalik sa pagiging musyrik. Kunin, ganun na ganun mga kapatid, subhanallah. Para nga maigsan nga ang galit nila. Kasi tumakas tapos gumastos pa sila. At katakutan ninyo si Allah na yaong inyong sinasampalatayaan. Allahu Akbar. Kaya napakaganda talaga ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos, sabi niya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kadugtong dito, ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka alla yushrikna billahi syai'an wala yasrikna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'ruf fabay'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o propeta, tinawag na ng propeta, kapag dumating sa inyo ang mga manampalatayang kababaihan na nanunumpa ng katapatan sa iyo na hindi na magtatambal kay Allah ng anumang bagay at hindi magnanakaw at hindi mangangalunya at hindi papatay ng kanilang mga anak at hindi magdadala ng isang kabulaanan na kanilang ginagawa-gawa sa pamamagitan ng kanilang mga kamay at paa at hindi sumuway sa iyo sa tama, kung gayon manumpa ka na may katapatan para sa kanila at hihingan mo para sa kanila na kapatawaran mula kay Allah. Sa katunayan, si Allah ang mapagpatawad na maawain. Allahu Akbar. Kaya dito sa na ito mga kapatid, meron talagang mga pledge. Magpe-pledge kay Prophet Muhammad SAW. Sa time na yon, ganun sila Nagpe-pledge talaga sila sa mga kay Prophet Muhammad SAW. Ang mga kababaihan na ito ay may nanumpa na sila kay Allah sa harap ni Prophet Muhammad SAW na hindi na sila magtatambal. Kaya itong pagtatambal na ito,
sa kababaihan at sa kalalakihan magkasabay talaga. Hindi pwede babae lang magdano, hindi pati lalaki yan o kaya mga lalaki lang hindi babae, hindi. Ang batas ng Allah para sa lahat na hindi dapat siya bigyan ng katambal. Hindi ka pwede magano samba-samba sa mga rebulto o sa Trinity na yan. Subhanallah. Hindi ka magtatambal kay Allah ng anuman. Tapos ano pa? Hindi ka dapat magnakaw, hindi sila magnakaw. Anong nanakawin wala, bawal. Tapos mangalunya, bawal din. Sa time nila, kalat na kalat din ang pangalunya. Bawal. Kaya nangunumpa sila, hindi na sila mangalunya. Allahu Akbar. Tapos hindi na sila papatay ng kanilang mga anak. Ito isa sa mga gawain talaga na napakasahol na gawain sa time ni Prophet Muhammad Salam, na ang mga kapag nanganak ng babae, pinapatay nila, subhanallah, binabaon nila sa lupa. Ayaw nila kasi ng anak na babae. Kasi yan, sila raw magdadala ng kahiyan sa pamilya, subhanallah. Ganun ang kanilang pag-iisip dati. Hindi sila nag-iisip ng tama. Kaya nanumpa sila na hindi nila papatayin ang kanilang mga anak. Kaya sa Islam bawal na bawal sa atin ang abortion. Kasi bawal yan eh. Kaya bakit mo papatay ng anak mo? Kaya sa Islam mga kapatid, yan isa sa mga kagandahang katuruan ng Islam na hindi tayo pwede patayin ang ating mga anak. Kasi nga anak, iyon ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos ano pa mga kapatid, na hindi sila dapat magdadala ng isang kabulaanan. Bawal na bawal yan. Magdadala ka ng isang kabulaanan. Isang pula lang. Ang mula pala sa ibang lalaki ang iyong binubuntis. Subhanallah. Isang malaking kabulaanan yan. Kasi nga dati gusto nila magkaibang lahi. Kasi yung mga lahi na yun, mga malalakas, mga batitipudo. Mga maaalam, yun ang ginagawa nila, parang hayop eh. Nagbe-breeding, subhanallah. Tapos ipapangalan nila sa kanilang sarili. Kaya pinagbawalan talaga yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pwede, dapat yan gagawin. Kasi nga isa sa mga kasinungalingan na magawa yan ng anak ni Adam. Tapos mga kapatid sa Islam, tapos manumpa, kaya si Prophet Islam inutusan sila na manumpa sila, magbigay din siya ng pledge na. Tapos ang panghuli mga kapatid, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim kad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o mga yaong naniwala, huwag ninyong makakampihan ang mga taong naghalit si Allah. Talagang nawala na sila ng pag-asa sa kabilang buhay, kagaya sa pagkawalan ng pag-asa ng mga mapagtakwil mula sa mga makakasama sa libingan. Diyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yan ang patunay mga kapatid na di talaga tayo pwede kakampi sa mga nagalit na sa kanila si Allah subhanahu wa ta'ala. Napuot na talaga si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Huwag kang dyan, sama-sama. Huwag mo silang kakampihan sa kanilang mga gawin ko masama. Kasi nga nagalit na si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Alam naman natin kapag nagalit si Allah, ang kapalit yung impyerno. Lalo na sa mga hindi naniwala sa kanya. Pumunta talaga. Kaya tapos sila, subhanallah, nawalan pa sila ng pag-asa. Sabi niya, bininta ko na kasing buhay ko kay Satanas. Subhanallah. Kahit ibinta mo yan, basta nabubuhay ka pa, pwede ka pa magbalik loob. Sila nawalan sila ng pag-asa. Hindi na siguro ako mahal ng Diyos. Kasi puro na lang problema ang binibigay niya sa akin. Subhanallah. Bakit mo masabi yan? Kaya mga kupar, mga kapatid, mga hindi Muslim, mga na yan sila, nawalan na silang pag-asa. Akala nila, kubur lang, libingan na lang kanilang patutunguhan. Hindi nila alam, meron pa palang araw ng paghukom. Tatayo tayo lahat doon. Husgahan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita mo kung saan ang iyong patutunguhan. Paraiso kaya o kaya impyerno. Ganun na ganun ang tama.
isilaw nawalan na sila ng pag-asa. Kaya mga kapatid sa Islam, sana meron kayong napulutang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.